The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the right of his chosen ones, who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May ilan pong nagsasabi na meron daw po tayong attitude ng mga Pilipino na fatalistic. At yun po ay yung attitude ng bahala na. Bahala na. Sa dalawang rason daw po. Una, sapagkat yung attitude daw natin na bahala na ay nagsasabi sa atin na nag-iiwas tayo sa responsibilidad. Ayaw natin masisi. Kaya bahala na. Iwas responsibilidad. Kaya nga fatalistic. Sapagkat alam po natin, natututo lamang tayo sa buhay kapag marunong tayong maging responsable. Kaya nga fatalistic sapagkat hindi tayo natuto na maging responsable. Yung pangalawa daw po, yung bahala na, ay nagsasabi daw po sa atin ng giving up. Sumuko ka na lang. Huwag ka nang lumaban. Pag sinabi daw po natin na bahala na, ayaw na nating lumaban sa pagsubok ng buhay. Give up ka agad. Kaya nga daw po fatalistic sapagkat hindi lumalaban. Pero mga kapatid, sa isang pag-aaral, may nagsasabi rin ng 3 pamamaraan kung paano natin uunawain daw po yung attitude natin ng bahala na. Yung una, sinasabi daw po natin ito kapag gusto natin mag-ingat. Bahala na sapagkat hindi natin alam ang bukas. Bahala na. Yung pangalawa daw po, sinasabi natin ang bahala na kapag gusto natin maging mapagbantay. Watchful. Sapagkat alam natin may mga bagay na wala tayong kontrol. At yung pinakahuli daw po, sinasabi natin ang bahala na kapag gusto natin magtiwala, magbigay ng malaking pagtitiwala. Sapagkat wala nga sa atin yung kontrol, ilinalagay natin yung kontrol sa maaring may kontrol. At sino po yun? Ang Diyos. Kaya nga, it's not about losing hope. It is not about giving up. Bahala na is more of giving the greatest trust to someone who has control on everything. Bahala na, kayo na Lord ang bahala. Sapagkat naniniwala ako. Kaya nga isa more about trust. Trusting God that He knows best. Trusting God that He will be there for us. Mga kapatid, yung attitude natin na bahala na, napakaganda pong pwede kung titingnan natin po kung paano i-explain sa ebanghelyo natin na binasa sa araw na ito.
Bakit po? Sapagkat sa Ebanghelyo, gumawit ng analogy ang Panginoon ng isang kwento. At yung kwentong ito ay tungkol sa isang wes, sa isang judge, who neither feared God nor respected any human being, but nonetheless was able to give a just decision to a persistent widow. Ang tanong ng Panginoon ay 3 beses. He gave 3 series of questions. At ang tanong na ito ay sinasabi niya, una, sabi niya, will not God then secure the rights of His chosen ones who cry to Him day and night? Sa palagay niyo, ang Diyos ba ay di iingatan ng karapatan ng kanyang mga pinili na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Kung kayang gawin niyo ng isang huwes na walang takot sa Diyos at walang respeto sa kapwa, sa palagay niyo, kayang gawin ng Diyos na hindi ingatan ang ating hinihingi? Yung pangalawa, sabi ng Panginoon, will He be slow to answer them? Magiging mabagal ba siya sa pagsagot sa tawag ng kanyang mga pinili? Sa madaling sabi, pinamumukha sa atin ng Panginoon na sa mga panahon na pigiling natin na mabagal siyang sumagot, maaring hindi. Sapagkat para sa Diyos, ang bawat kasagutan sa ating mga hinihingi ay dumarating sa tamang panahon. Kaya nga, He is never slow to answer us. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon . That is why I tell you, He will see to it that justice be done for them speedily. Sa madaling sabi, sinasabi ng Panginoon, ng Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Kung hindi man natin makuha yon, ang Diyos ay gagawa ng paraan na masagot tayo sa madaling panahon. Mga kapatid, hindi po ba, hindi yun pwede nating tingnan na yun ang dahilan kung bakit nag-develop tayo ng attitude ng bahala na. Sapagkat siguro mga Pilipino, napakalakas ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat nakikita natin na wala sa ating mga kamay ang karamihan ng bagay, kaya nating ipagkatiwala ito sa Diyos. Sino bang nakakaalam sa kinabukasan? Wala po. Sino ba ang may hawak sa lahat ng sa lahat ng oras ng kanyang buhay? Hindi wala sa atin po iyon. Alam natin na kapag wala daw po sa atin ang kontrol, kaya natin pagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na iyon. At yun, mga kapatid, ang positive attitude or positive way of looking sa bahala na. Pero interesting, mga kapatid, yung katanungan, yung pinaka-last question na ibinigay ng ating Panginoon. Ang sabi niya, will the Son of Man, when He comes again, see faith on earth? Kapag bumalik ba ang ating Panginoon, ang sabi niya, makakakita ba siya ng pananampalataya dito? Mga kapatid, sapagkat natuto na tayo magsabi ng bahala na, I believe ang sagot doon ay yes. Yes, Lord. Ang answer doon ay yes, sapagkat we can also say, Lord, my answer is yes, because we trust you. My answer is yes, that you will find faith when you return again, because we trust you. Naniniwala kami sa iyo. May pagtitiwala kami sa iyo. Kaya nga kapag dumating ka uli, mga Panginoon, makikita mo yung pananampalatayang iyon. Bahala na, sapagkat naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, siguro sa next time na sasabihin natin yung word na iyon, yung expression na iyon, sana po puno-puno niya ng pananampalataya na bahala na. Sapagkat sa mga taong gustong kontrolin ang lahat ng kanyang
ang lahat ng oras ng kanyang buhay, will always be disappointed. But for a person that knows that he cannot control everything in his life and can simply entrust things to God, is a person who can be confident and say, Lord, I can do this, I can stand, I can face any trial because I know that I can trust you. Amen.